Isang mapagpalang gabi, minamahal kong kapatid sa Panginoon. At sa gabing ito ay dadako tayo sa pagpapatuloy ng ating series mula sa unang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto, Kabanata 3. Kahapon ay tinalakay natin ang mula talata 4 hanggang talata 8. But this time ay ating tutunghayan ang mula sa talata 5 hanggang talata 9. After all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. It's not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. The one who plants and the one who waters work together with the same purpose, and both will be rewarded for their own hard work. For we are both God's workers, and you are God's field. You are God's building. Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa buhay ng iyong anak na nakikinig ngayon sa podcast na ito. Dalain ko, Diyos, na patuloy kang magpahayag, O Diyos, mula sa katotohanan ng iyong salita. Patuloy kang mag-ayos ng aming pananampalataya. Hubugin mo, Diyos, ang aming relasyon sa iyo upang kami maging katanggap-tanggap at maging kagamit-gamit kami, Panginoon, para sa kaluwalhatian mo at para sa lalagana po, Diyos, ng dakilang layunin para sa buhay namin. Salamat, Panginoon, at ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal kong kapatid kay Kristo, ating pong pamagatan ng ating paksang tatalakay ngayon bilang do not compare servants of the Lord. Karaniwan na tayo ay nagkukumpara ng mga lingkod na ginagamit ng Diyos. Pero alam nyo ba na tayo bilang mga lingkod ng Diyos, ang identity natin ay nakakabit kay Kristo. Hindi po sa ibang tao na kahit na gaano sila kagagaling o ka-instrumental sa pagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Si Pablo, nakilala niya kung sino siya, ay dapat itong maging taga-Korinto ay tama din ang pagtingin sa kanila. Sino nga po ba si Apollos at sino si Pablo? Kami po ay mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Kung kaya nga tama namang dapat mataas ang pagtingin natin o pagpapalaga o respeto sa mga lingkod na ginagamit ng Diyos, sa mga apostol, sa mga ebanghelista, sa mga church planters, sa mga missionaries, o maging sa aming mga pastor, o maging sa mga dinidisciple natin, sa mga leaders na nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. And I appreciate how you honor and respect us bilang inyong mga leaders. Pero alam niyo po ba, hindi dapat kapantay ni Kristo ang pagtingin niyo sa amin. Hindi naman po dapat na higit pa kay Kristo ang inyong turing sa amin. Huwag niyo pong itatali ang inyong pananampalataya sa aming mga pastor, sa mga leader ninyo, o kung sino mang mga ginagamit ng Diyos. Don't be proud of us, kundi wag niyo kaming tingnan ayon sa aming kakayanan, ayon sa aming nagagawa o impluensya, sapagkat kami man ay katulad mo rin na instrumento lamang ng Panginoon. Tayo po ay servants lang, tagapaglingkod na ginagamit ng Panginoon lalo na sa kapanahunan na ito. Ito ay para tulungan ang mga mananampalataya na matugunan kung ano ang pangangailangan ninyo at kung sino ang kailangan ninyo. Hindi po kami, kundi si Kristo ang kailangan ninyo. At kumari po ay let us not compare with one another. Okay? Hindi po natin dapat na ikinukumpara ang bawat isa sa iba.
Doon ako mas magaling doon, mas mahusay magsalita at mag-preach doon. Ang galingan niya ng napakinggan kong preacher sa YouTube. O di kaya sa church na yun ay blessed na blessed ako. Ang galing magsalita ng pastor, magaling magturo ng leader. Ay ganito po sabi ni Pablo sa verse 5. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ibig sabihin, you may evaluate us, yes, but on using the standard set by you or other people, ay hindi po naman po yata tama yon. Evaluate us kung faithful ba kami sa pinapagawa ng Panginoon. Kasi iba-iba naman po tayo ng ministry, iba-iba po tayo ng gifts. Yung pastor o teacher o kung sino man yung napakinggan nyo sa labas, sa ibang ay sa social media o sa Facebook o maging sa YouTube, ay iba po yung gifting nila sa gifting po namin. At may kanya-kanya po tayong gift. Iba-iba nga lamang ang lawak na influence at iba-iba rin po yung resulta. Kaya nga po hindi makatwiran na tayo ay nagkukumparahan ng mga lingkod. We don't have to compare ourselves to others. Maging yung leader na sumasakop o di kaya namamahala sa iyo. Maging ang iyong mentor o pastor na kung sino naman yung iyong pinakikinggan o di kaya naman ay yung napapanood mo sa YouTube o kung saan ka man kapag kang minamahal na minsan ay during the weekdays ay nanginginain ng salita ng Diyos at ikaw ay masyadong hangang-hanga at masyado kang attached at nakatali ka o kumbaga naman ay naka-identify ka sa mga mangangaral na iyong kingangay sinusubaybayan at hinahangaan. Kaya nga po kung titignan po natin yung verse 6, ang sabi nga po ni Pablo, ako ang nagtanim, sa Apollos ang nagdilig. Ginamit niyang larawan dito ang agriculture, siya ang nagasik ng binhi ng gospel sa Corinto, nagsimula ang church sa magitan niya bilang church planter. Si Apollos po naman ay iba pang mga pastor at preacher ang nagdilig. Nagpatuloy sa pagtuturo ng salita ng Diyos para ang tumubong pananampalataya ay lumago. Ngayon, sino ang mas mahalaga sa kanila? Yung bang nagsimula o yung nagpatuloy? No. Kung sino ang nagpatubo at sino nagpalago, hindi po kapatid kong minamahal, hindi si Pablo, hindi si Apollo, hindi kung sino man tao, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at ang Diyos din ang nagpapalago. Hindi ang nagtatanim o ang nagdidilig. Iba po kasi ang ating pananaw sa pananaw ng mundo at sa pamantayan ng Diyos. Ang Diyos po ang may dahilan kung bakit tayo ay nakakarating sa ating dapat marating. Hindi dahil sa ating pagsisikap, hindi dahil sa ating mga ginagawa. Kaya nga, wala pong mahalaga sa ating buhay at mahalagang tagapagturo at ang marunong at magaling kundi ang Diyos. Sabagat siya nagpapatubo at nagpapalago. Sabi po sa verse 6-7 ng 1 Corinthians chapter 3. So God gives the growth. Siya ang mahalaga, siya ang dapat na pahalagahan. Yes, pahalagahan po natin yung mga tao, yung mga lingkod na ginagamit ng Diyos para mag-mature po tayo sa faith natin. Pero yung tamang pagpapahalaga lang po, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang din ng Panginoon at sila po iisa. At bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap at ayon sa kanyang ginagawa, ayon sa pagtugon niya sa panawagan ng Diyos. Kaya nga kung ating pong babalikan, mga minamahal, yung sinasabi kapatid kong minamahal sa verse 8, nang sabi po doon, the one who plants and the one who waters work together with the same purpose, and both will be rewarded for their own work. Pareho pong silang ikangay gagantimpalaan dahil dun sa kanilang mga ginawa. Dahil kung sa tao tayo titingin, that's a sign of immaturity. We become mature if we fix our identity or our eyes in Christ.
tayo po ay nagiging mature sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa Diyos. Kung ang ating mata nakapokus kay Kristo, hindi tayo nakapokus sa ibang tao, sa ibang mga ngaral, sa ibang mga leader, na kung saan ay atin silang hinahangaan dahil sa kanilang galing at husay. Tandaan po natin, inuulit ko, si Pablo at si Apolos at maging kaming mga pastor at lahat ng mga leader ay pare-pareho lang kagamitan ng Diyos. At tandaan po natin, hindi po kami ang dahilan kung bakit tumutubo, kundi at lumalago ang ating pananampalataya, kundi ang Diyos. Depende na rin kung paano ka nagre-respond sa salita ng Diyos na ibinibigay sa iyo. Kaya nga tulad ni Pablo, na may tamang pagtingin sa sarili niya, tamang pagtingin sa mga kapatid niya kay Kristo, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin. Ano nga po sinasabi muli doon sa verse 9? Balikan po natin. Sabi po ng verse 9, "For we are both God's workers and you are God's build. You are God's building." Anya tayo ay pareho lang manggagawa ng Panginoon. Sapagkat tayo ay pare-parehong gusali ng Diyos. Tayo ay pare-parehong bukirin ng Diyos na nililinang ng Panginoon. Amen? Kaya nga po tayong lahat ay pagmamay-ari ng Diyos. Kilalanin mo kung sino ka, kapatid kong minamahal. Kilalanin mo kung sino yung mga taong nilagay ng Diyos sa buhay mo, sa church, para pangunahan ka sa iyong cell group, para gabayan ka, pero higit sa lahat, kilalanin mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Hindi yung pastor, hindi yung leader, hindi sila, kapatid kong minamahalan, dahilan kung bakit ka lumalago, kung bakit ka nagkakaroon ng paglalim sa iyong buhay espiritual, kundi dahil sa Diyos. Siya ang may-ari ng buhay mo. Siya ang nagbibigay buhay sa iyo at siya ang nagbibigay ng talento sa iyo pamamagitan ng pagkilos niya, kaya nagkakaroon ng resulta ang iyong ministry, ang iyong cell group, kung saan ka man kabilang, kung saan ka ginagamit ng Panginoon. Kaya nga tiwala natin, mga minamahal, ay dapat wala sa ating sarili. Hindi tayo magaling, kapatid kong minamahal. Hindi tayo mahusay, hindi yung kapag minagawa tayong isang bagay para sa Panginoon o isang bagay para ikangay nakita ng maraming tao, nakita ng ating mga ikangay mga nasasakupan ng mga miyembro sa ating grupo, ay kumbaga pumapalakpak na napakalakas ang ating tenga at lumalaki ang ating ulo. Kaya nga hindi sa ating talento, hindi sa ating galing kung bakit lumalago ang grupo, kung bakit nagiging matibay ang grupo, kundi dahil sa Panginoon. Kaya nga tiwala po natin, dapat iwala sa sarili natin. Wala rin sa ibang tao. Wala doon sa mga pastor o kung sinumang mga leader na ginagamit ng Diyos, sapagkat kami ay kasangkapan lamang ng Diyos. Ang ating tiwala dapat, kapatid kong minamahal, sa Diyos lang. Oo, nagtatrabaho tayong mabuti. Kami ay nagpipreach ng gospel ng may katapatan at ginagawa ang lahat ng dapat gawin. Subalit ang resulta po ng lahat ng aming ginagawa, bilang kami mga pastor, mga ngaral, maging kami yung ating mga leaders na tagapagturo, ang lahat na iyan ay nakasalalay sa kung paano dinidiligan ng Diyos at pinatutubo ang salita na tinatanim sa iyong puso. Kasi ang calling po natin, mga minamahal, ay hindi para maging successful. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para maging popular, para maging sikat ka, para ikaw'y palakpakan, para ikaw ay hangaan, kundi tinawag ka ng Diyos para ikaw ay maging faithful sa panawagan ng Diyos sa iyo. Kaya nga mahalagang alalahanin kung ano ka at sino ka, at kanino nakatali ang pananampalataya mo, sa pastor ba, sa leader ba, sa mga taong hinahangaan mo, yung napapanood mo sa YouTube o yung napapanood mo sa internet o sa ibang church na napasyalan mo. Kapatid kong minamahal, pag sa tao nakatali ang iyong pananampalataya, ay mabuhay ang pananampalataya mo. Pero kapag kay Kristo nakatali ang iyong pananampalataya, tandaan mo, hindi ka yayabang, hindi tataas ang pride mo, lagi kang magpapakumbaba, sapagkat ng lahat ng iyong
ginagawa at lahat ng meron ka, maging ang iyong kakayanan, maging ang iyong talento ay nanggagaling sa Panginoon. At dahil sa Panginoon, kung kaya nga nagagawa mo yung mga bagay na nagagawa mo, dahil binibigyan ka ng Panginoon ng kakayanan na magawa ang lahat ng ito sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Kaya nga kapatid ko minamahal, ikaw na ginagamit ng Panginoon, ikaw na patuloy na gustong magpagamit sa Panginoon, isa lang ang ating dapat tularan, isa lang ang dapat nating ikangay maging modelo ng ating paglilingkod. Walang iba kundi ang Panginoon. Huwag tayong tumingin sa husay ng mga tao sa paligid natin, sa husay ng mga preacher, ng mga pastor, o ng mga leader na nakakausap natin. Doon tayo mag-focus kay Kristo, sa ating Panginoon, na siya nating tunay na leader. He is the head of the church at siya ang ating ulo, siya ang siyang gumagawa upang ang iglesia ay mapag-isa at ang iglesia ay mapalago at mapalalim ang relasyon nito sa Kanya. Ang maraming Diyos na minamahal at makapangyarihan, maraming salamat sa buhay ng iyong anak na nakinig mula sa podcast na ito. Dalahin ko, Diyos, na naway meron kang itinuro sa Kanya sa gabing ito, at naway anuman ang Kanyang natutunan, patuloy ito, O Diyos, magdala sa Kanya, O God, sa tunay na paglago sa Kanyang buhay bilang Kristiyano. Pakagamitin mo siya, O Diyos, at dalahin ko, Panginoon, sa tuwina, O Lord God, na makikinig siya, O God, ng iyong salita, ay hindi po siya nakatingin, Panginoon, sa mga ginagamit mo, kundi siya, O Lord God, ay magpapasalamat sa iyo at magpupuri sa iyo, sabagat ikaw ang patuloy na gumagawa sa buhay ng mga lingkod mo. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name I pray, Amen and Amen.